ang inyong inilapit sa pangarap niyong manalo sa edisyong ito. Pero dahil Lucky 7 na kayo, asahan niyong mas titindi ang mga susunod na pagsubok. Mas titindi ang kinakailangang pagkilati sa inyo ng taong bayan. Mas titindi ang inyong dapat patunayan para sa titulo. Big winner, good luck, and congratulations to my very first Lucky 7 housemates. Matapos ang anunsyo, kapansin-pansin ang pananatiling tahimik ni McCoy. Hindi lang po ako nalulungkot sa pag-alis ni Ate Elise, kundi sa nararamdaman din kuya ni Kuya McCoy. Nararamdaman ni Kuya McCoy na miss niya na yung pamilya niya. Tapos mawawala pa yung taong pinakamalapit sa puso niya dito sa bahay niyo po. Naawa na ako sa kanya. Ngayon po yung araw na nakita ko si McCoy na pinakamalungkot, kuya. Dito sila mas naging close. Dito nga sila, kuya, naging magkakilala. Kaya alam ko importante sa kanya na kasama niya si Elise dito. Hindi ko na-expect po yung nangyari talaga. Nabigla po ako kasi akala ko hindi po siya yung lalabas po, kuya. Sobrang lungkot, kuya. Kasi yun talaga di ako nakapagpaalam na maayos. Yun, Elise, masaya ako kasi pakita mo na yung mami mo, si tita. Sana mag-ingat ka dyan muna sa labas. Huwag ka sanang malungkot kung sa resulta. Alam kong marami kami na naniniwala pa rin sa'yo. Kaya yun, pasensya na rin kasi di ako nakapagpaalam na maayos kasi hindi ko talaga expect na nangyari. Kung pwede lang ako makapagpaalam ulit. Kung nalulungkot si McCoy sa paglabas ni Elise, ang naiwan naman na si Tanner iba ang saloobin. Kuya Tanner. Ano kayo doon? Well, I'm not going to. More than that, I'm leaving. I can't stay in this place anymore. Every week I feel like I'm leaving, and then I find out it could be 2 weeks more, 3 weeks more. I'm tired of thinking I'm gonna leave and not leave. Whatever decision, we will support you. I miss your family. I miss everyone, and it's ridiculous. And every week I think I'm gonna leave. It's stressing me out. I can't do this anymore. I hate this place. I'm sick of doing tasks. I'm sick of doing this crap. I understand. It's hard, especially for you, because you've been here longest. If you want. Kuya Tanner, I know that you've done so much to help us to help Big 7. You were the strongest person, and it hurts me that if you will leave because you have done so much. It's been a long journey for you. Everyone has their limits. I've reached mine. Si Cora dinamaya ng kaibigan. Congratulations. No, man. It's not a congratulations, man. I should just eat a little. Let's eat some soggy rice. That might make you feel better. It's got ginger in it and an egg. Yeah. And
to trade with the seals, right? You want to be a Marine, right? This is nothing. Just eat a whole bunch of carbs. Feel good about it after. Make you feel better. Good task. Napuno na nga ng mas matitinding kaganapan at emosyon ang bahay ni Kuya habang papalapit ang ating big night. Ano nga kaya ang mangyayari kay McCoy matapos ang paglabas ni Elise? At ang naligtas naman na si Tanner, kakayanin pa ba ang hamon ng buhay sa loob ng bahay o mas pipiliin na lamang niyang lumabas? Yan ang susubaybayan natin sa mga darating na araw. Hello Philippines and hello world! Ngayong nakilala na natin ang Lucky 7 ng edisyong ito, asahan nating masusubukin pa ni Kuya ang bawat isa sa kanila sa ating huling linggo. At bilang unang pagsubok, isang matinding hamon ng pagpapakatotoo ang kanilang haharapin dahil pipiliin nila kung sila isasalang sa isang lie detector test. Pero ang hindi nila alam ay hindi totoo ang lie detector test na ito at iba ang paraan para malaman kung nagsasabi sila ng totoo o hindi. Pero ang tanong, sino nga kaya ang haharap sa matinding hamon na ito?